Muling nagbigay ng mga kontrobersiyal na mga pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay dating Pangulong Duterte, nakikipag-alyansa umano si Romualdez sa mga rebeldeng komunista para sa plano nitong tumakbo bilang Pangulo sa 2028 national elections, ngunit sa kabila nito hindi naman umano siya nababahala dahil nandyan ang Armed Forces of the Philippines na tumitingin sa sitwasyon. Binalaan din ng dating Pangulo ang publiko na magbantay sa militar at sa Philippine National Police sa gitna ng mga kamakailang nangyayari sa politika lalo na sa House of Representatives. Sinabi nito na kailangan ang masusing pagtingin sa sitwasyon lalo na ang mga kongresistang sangkot sa mga umuusbong umanong alyansa sa pagitan ni House Speaker Romualdez at ACT-Teachers Representative Franz Castro na aniyay miyembro ng Communist Party of the Philippines o CPP. Nag-alala si dating Pangulong Duterte sa lumalabas ng nasabing posibleng kawalisayo ng mga ito at ang Progressive Bloc sa paghain ng reklamo laban sa kanya. Sa kabilang banda, sa isang pahayag iginiit ni Romualdez na bilang Speaker ng House of Representatives ang kanyang prioridad ay ang pagtataguyod ng pagkakaisa at kolaborasyon sa lahat ng aspeto ng politika. Pagtutuunan din aniya niya ang pagpapabuti sa kalagayan ng bansa at mamamayan kaysa makinig sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya ng mga kritiko, lalo na ang balitang pagtakbo niya sa darating na presidential elections. Sa ngayon hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang Armed Forces of the Philippines ukol sa mga alegasyong ito. Sa tanong naman ukol sa subpoena na inisyu laban kanya hinggil sa reklamong grave threats na isinampa ni Castro, sinabi ni dating Pangulong Duterte ng biro na mas mabuti pang makulong na lang dahil ginigipit o inuusig umano siya ni Representative Castro. Matatandaan noong Miyerkules November 15 nagpalabas ng subpoena ang Quezon City Prosecutor's Office upang ipatawag ang dating Pangulo kaugnay sa gagawing preliminary investigation sa reklamong kriminal na grave threats ni Castro. Iginiit naman ng mambabatas na hindi niya ginigipit ang dating Pangulo at sa halip ay ginagamit lang niya ang kanyang karapatan na maghain ng reklamo dahil sa umano'y tahasang pagbabanta nito sa kanyang buhay. Kaya hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinain at komento sa mundo ng social media, at ayon pa sa kanila. Pahirap ng Pinas pag ang komunista isasama ni Romualdez, marami naman magpatayan, at nakakatakot uli sa paglalakad kong gabi dyan sa Pinas. I don't understand ang sabi ni Gabriela. Dapat happy siya if di sasagutin ni PRRD yan, delikado kay PRRD if di say sagot. But PRRD don't need to make it public his answer. Kung gagawin niya yan, baka another issue. Sino ka ba, NPA ka, LNG? Ano na ang government ngayon? Yung mga CPP-NPA malakas ang loob magdemanda. Samantala kayo itong maraming ni-recruit, maraming pinatay na pulis at sundalo. Nakaupo lang kayo kasi party list, di naman kayo binoto ng taong bayan. Ang dapat umupo dyan yung milyonyong boto, ibig sabihin gusto ka ng taong bayan. Ikaw appointed ka LNG na party list mo. Di ka naman binoto enman. Pupusta ako pati Patot Pan Abla hindi mananalo yang si Romualdez kay Inday Sara sa eleksyon.